Test mic. Hello, what's up guys? Welcome back to Good Book Production. I'm here with Plan Motif, giving you guys another video reaction video. This time, I'm gonna talk about Flip Top, Kripley versus Zaki. I-like mo natin yan guys. Shoutout nga pala kay Kripley, shoutout nga pala kay Zaki. Shoutout sa Flip Top, shoutout kay Enigma sa lahat ng mga bumubuo ng Flip Top. Shoutout sa inyong lahat, shoutout sa mga taong nandito pa rin, nakaantabay, nakaabang at walang sawa na nanonood at sumusuporta. Nag-aabang sa panibago nating reaction video. Tuloy-tuloy ang reaction video natin. Naglabas ako 4 hours ago, but wala siyang view. Hindi ko alam kung bakit. Wala na sigurong wifi dyan sa Pilipinas. Siguro binabomba na rin kayo. Other than that, tuloy pa rin ang buhay kahit binabomba na, ginagera, magre-react pa rin tayo kasi may mga tao dyan na sitting pretty lang. Ganun po man guys, maraming salamat guys. Kung bago lang kayo dito sa reaction video natin sa channel natin, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin, at kung hindi nyo naman ma-share, kahit i-like nyo lang pa, ma-recommend sa baga ng paman. Hindi ko inatake mga paborito ninyong artist nandito tayo para sa reaction video, facts, meaning at mensahe lamang. Other than that, wala. At kung may masabi man akong hindi maganda, kayo nang bahala, magpasensya, lawakan nyo na lang yung pangunawaan nyo. Ganun pa man, bago tayo mag-start, bigay ko lang yung pedigree ko, music producer yung California, I'm an audience engineer, at the same time, I'm a master hypnotherapist, I'm an NLP master practitioner, I'm a applied psychologist, I'm a CBT practitioner. Gawin natin guys, para makarami tayo. Gusto kong dagdagan yung mga pedigree ko, kaya lang hindi kasya eh. Parang wala sa tono, di ba? So, ganun pa man, gawin natin para marami tayo. Flip Top, Kripley versus Zaki, sa description, depends na ng channel ko, kung gusto nyo marinig kumanta, mag-rap, adun lang yun, ganun pa man. Let's get to it. Tapusin ninyo yung video, Kripley versus Zaki. Magandang laban to, si Kripley at saka si Zaki. Almost the same sila ng style. Ituloy natin. Advance na natin guys. Gusto kasi makarami tayo eh. So, hopefully, mabilis ako matapos. Tuloy natin. Di tayo. Pakiramdam ko siksik naman at napakadaming taong nanonood. Napakasolid. Taon 16, napakasolid ng line-up. Ang lulupit ng mga pinaglalaban ni Boss Arik. Pakiramdam ko siksik naman at napakadaming taong nanonood. Napakasolid. Grateful ako na maging bahagi pa rin ng Ahon. Halos taon-taon. Siyempre pressure. Tapos nahaluan din ng excitement kasi may battle ako at yung kalabang ko ay isang motherfucker na malakas din. Tingin ko, hantong to sa medyo aggressive na laban pare. Pilitin kong sumabay sa mga kung ano man yung gagawin niya. Alam niyo naman kami kung paano kami bumatel. Tinailor ko yung material. Natutuwa ako kasi si Kripley dati, parang shy boy, komedyante lang. Tapos ngayon parang naging brusco na rin siya, parang naging bully na rin. Pero back in the day, nakita ko kasi ang tanda ko na, nakita ko yung mga pag-evolve nila, diba? So nakita ko yung pagmamature ng mga, so I'll be honest, nakita ko paano kayo lumaki. Nakita ko yung pag-grow ninyo sa Flip Top, paglaki ninyo, pag-mature ninyo, and nakakatuwa lang. Kasi despite all that, parang nakikita ko, parang naging parte ako ng paglaki ninyo. And at the same time, naging nakakatuwa na witness ko yung paglago ninyo sa Flip Top. Tuloy natin. Real ko para maging entertaining ng sobra para sa Ahon talaga. Kasi ito rin yung chance na makapag-perform na hindi iniisip yung win-loss record. Nagamit ni Zaki, parang bar after bar siya. Pero nung napapansin ko ngayon, medyo nag-adjust na din naman siya ng style niya. Pero yun, solid siya. Totoo yun, yung ginagawa ni Zaki, at saka malaking, yun kay Zaki, malaking pag-adjust yun. At nakakatakot kasi doon siya nasisilipan eh. Nakikita kasi na nag-a-adjust siya, at yung pag-a-adjust na yun requires ng practice talaga. At paano mo siya i-perform. Kumbaga, kailangan ma-differentiate. So, magandang pagkakasuri ni Kripley dito kay Zaki. Solid yung delivery niya, yung presensya niya, mabisa. Salbahe siya eh. Sobrang salbahe siya. Talagang asshole siya. Kumbaga, yun yung challenge doon. At kupal din naman ako eh. Ewan ko. Mamamatch ko siguro yung kakupalan niya. So yun, binigay niya sa akin si Zaki. Sabi ko, sige lang po, sige bahala. Kripley yun eh. Lahat ng battle niya maingay. Tsaka feeling ko challenging din dahil crowd favorite siya. Love na love siya ng crowd. So yun din yung challenge para sa akin. At yun, tatry kong ma-overcome yun. Zaki, kita-kits tayo pare sa stage at mag-away tayo mamaya. Let's go. Tayo na mo. Good luck sa atin. Alam kong mahusay ka. At master of crowd control. Si Kripley, ang laki ng in-improve. Tapos si Zaki din, kumbaga, rising star kasi si Zaki sa Flip Top talaga. I'll be honest, pwede ko nang sabihin na heavyweight na talaga si Zaki. Kasi mga nakakalaban niya, malalakas na rin talaga. Kripley, diba?
Malalakas na rin. Try natin. Galingan natin. Sak maestro. Round 16, day 2 nandito pa rin. The 10th Las Piñas, pang-apat na laban na natin ngayong gabi. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin, lahat ng mga MCs na bumubuo ng liga, Flip Top staff, happy birthday kay Kuya Billy, at happy birthday kay Shaboy ulit. Flip Top magigay para sa parating nating laban. Linya-linya, lahat ng mga represent collab natin, lahat ng mga tulong at suporta, mga merch na natin na nandyan sa likod, 7-4. At gusto ko lang din, magigay tayo lahat isa pang beses para sa isang napaka-special guest natin. Magigay tayo lahat para kay Sir Glock 9. Baka may mensahe siya para sa inyo mamaya. After 16 years, maraming salamat Sir Glock para sa lahat. At sa kanan ko, Naga City, represent para sa inyo. Magigay tayo lahat para kay Cripply. Crown Manila nga pala, si Cripply yan. At sa kaliwa naman, Pasig City, represent para sa inyo. Magigay tayo lahat para kay Zaki. Sa mundong ibabaw. Shoutout sa Moro Beats, Baby Jack Apparel, Floodway Hustlers. Let's go. Siya una, no? Nanalo na ko ito si Zaki, pinili niya mauna si Cripply. Tignan lang minuto. Dapat pakinggan natin unang banat ahon 16 day 2. Bago ko ibadibag si Zaking, minsan mukhang burat sa video. Like kung tingin nyong naduduwag sa aking sisinyo. Iniba ko yung aking intro. Subukan nyong maghimay. Lana akong pake sa crowd reaction, kaya flip up mag-ingay. Game? Andiyan ka pala. Sorry brother. Putang inang to, umulan lang, nalaglag ng quarters. Ako, pinasok ukutan ng gorilla at nakipagpalitan ng punches. May home court advantage at partida may dalawa din na gorilla na judges. Itong matchup na to, baka nonsense. Kayang-kaya kang talunin tol ng simpleng rainy season. Habang ako, para matalo, kailangan isang buong division. Kaya sa akin, alanganin, galit. Ganda ng entrance ni Cripply, no? Na parang binababa niya kagad yung value ni Zaki sa pamamagitan ng pagbuhat bangko niya. Yung paggamit niya ng buhat bangko style, nakakadala din talaga eh. Parang nakikita yung difference. Kasi mayroon tinatawag na comparison, di ba? So doon na, sa buhat bangko ni Cripply, bumababa yung value ni Zaki. Napakahusay na paggamit. Very, nade-define ng maayos. Tuloy natin. Galitan mo't sigaw, Google rapper na puro hangin kahit laliman mo lilitaw. Sisihin mo si MP3 at yung judging niyang hilaw, kundi siya tanga, si Katana kinakawawa ko, hindi ikaw. At ikaw, round 1 pa lang, talo ka kay Zendluke. Oo, dapat talo kay Lucas, itong si Judas, nakakagulat yung resulta, mate. Nakanamputa, ikaw yung todas nung kaya... Nakanamputa, nakakaduda, ikaw yung todas nung kaya condolence. Napakaduga ni Balahura, lagpas sa oras ka patol nung event. Nakakaloko siya yung binoto ng mga bobo parang si Ferdinand. Tagpas ka sa akin, ito'y gardening. Putang ina mo, slant boy! Di sa akin nung ubraya mga pabibo mo bro. Mukha kang kuting na agresibong probinsyano na Coco. Proud akong Muslim, gusto mong pugutan kita ng ulo. Ribat niya yung key-30, tas pagalit niyang binigkas. Kung di mo makontrol yung temper mo, kabitan mo ko ng tempered glass. Sa mga di nakakaalam, tunay na pangalan nito, Zakwif Abdul Talib. Pumupugot ka ng ulo para lumamang ka sa away. Nananahimik, relihiyon mo, ginagawa mong mamamatay. Pasalamat ka, di ako kupal, hindi ko yan idadamay. Game? Takbo ng oras natin mga kapatid. 1, 2, 3, yun.
takbo ng oras ni Zakwif Abdul Talib. 3, 2, 1, boom! Naparil sa akin. Pasensya ka na sa akin, naparil ka muna. Hiramin ka muna. Oh, sa akin. Pati ang mga kasama niya. Mga suicide bomber. Terrorist win! Pinagmamalaki mong madami kang chicks, pugi-pugi, tang ina mo. Paanong hindi dadami, pinipick up mong chicks, pira-piraso. Nakakatawa yun. Nakakatawa yun. Pag nagutom tong mangmang, ako na bahala, promise ko yan. Makakatikim sa akin tong Islam. Kaso Batista Bam. Muslim na dadamay dahil sa'yo lang dapat isisi. Hindi ka dapat i-baby, ikaw ay pabaya lately. Kaya tong Muslim labong manalo sa iglesia ni Cripply. Pinanood ko yung music video mo. Yung intro may loop. Sinare ko pa naman yung music video ni Zaki. Ano kayo sabihin nito niya? Gago talaga si Cripply. Nananahimik yung music video. Pinawang kita. Kaya mahirap maglabas ng mga music video na yun. Pinanood ko yung music video mo. Ano kaya sabihin ni Cripply doon? Puta kaya na yun. Ay, gago talaga to si Cripply. Puta kaya na. Pati music video na eh. Ay, nakamuta kaya na. Nagkano magawa-gawa na music video tonight. Yung intro may lumang sedan, tas pinalibutan yung 8. Putang inakasya kayo doon. Yung kantang ni-release niya, tinipid. Ay, na yan. Kandungan siguro sila doon sa may kotse na yun. Try natin. Nitong bitch, di ka ex-con, dapat pulis ka. Tang ina mo, cheap. Di man lang nag-arkila ng NMAX, pagiging broke mo kitang-kita. Sino nag-produce ng kanta mo? Si DJ Med Bisaya. Sa Moro Beats Extra ka lang ulol, hindi ka nagmamater. Nakakalakad ka man sa music video, gagapang ka sa akin sa battle. Pero saludo sa grupo mo, makabayan, mga good citizen po, sir. Putang ina, lakad kayo ng lakad. Ano kayo, Philippine Looper? Moro Beats daw siya full life, lalakad kahit maulan. Eh bakit yung kasosyo mo na pusher ay tinakbuhan, istapador? Wala kang pinagkaiba kislakuan sa mga SIM card. Wala kang pinagkaiba kitoper sa mga whip cap. Tong mga info galing kay Dobrak, yung podcast niyong ang lupit, ano pa karamdam na sasagot ka pa lang, tinatanong ka na ulit? Ano niya? Ginawa niya daw yung page niya at YouTube sa loob ng kulungan, hanep, mayor na mayor. Malaman lamang ko sa kulungan, isa kang ventilador. Tangina fan mode. Kakagamit mo ng word na metropolis, ika'y dinampot ng pulis. Nanahimik boses niyang parang poses nung meron ng Miranda rights. Wala ka imek, pag mo ige-eto please. Napapikit ano nakapi-eto mes. Tigo yung tropa niya out so bitch. O diba dama mo sakit kahit magbago Vicks. Ika'y nababad sa puro slant at puro parang mo na rima. Ako effective, sobrang lupit na palong post ko si Enigma. Dahil sa puro wak mo na linya, waipek ka sa liga, tumpalpak masisiba. Kaya pa ni si Baby Jack kasi si Tito Jack mabisa. Kaya kahit maghanda kang todo sa akin, ikaw ay aking totodasin. Napula apoy mo sa aking hangin kasi sobrang lupit ko, di lang MC, pati mga hurado takot sa akin. Seryosong claim yun mula kay Cripply po. Tangina, mapapalaban si Zaki. Tangina. Ay, dikdikan to. Tingnan natin gagawin sa Kulong angle na naman. Gasgas na yan, dapat yung linya mo, lakasan mo. Kaya ako nakulong kasi hindi ako nakatakbo. Paulit-ulit na lang. Kaya wala na
ang dating. Buti pa ako nakulong na. Yung mga magnanakaw sa gobyerno, malaya pa rin. Tsaka dinadamay mo yung Hindi flex yan guys ha, baka wag kang gumawa ng masama at voluntarily na maging proud kayo na nakukulong kayo dahil gumawa kayo masama. Huwag niyong gagamitin yan. Passing tabi sa mga magulang dyan, sa mga bata dyan. You know. Hindi maganda yung sinabi niya sa akin, pero merong parang merong sabayan yan. Kumbaga, ginamit niya lang yung figure of speech niya para sabihin na mas marami pang masasamang tao na kailangan pagtuunan ng pansin, which is yung mga corrupt sa atin. Tingnan natin. Rubits, panis ka kasi malupit yung producer. Tangina, hayaan mo sila maglakad. Gusto nilang panisin yung Philippine Looper. Tapos, dinadamay mo pa yung movement nila. Talagang napakakupal mo. Galit ka lang kasi lagi nilang tinitira yung mga magnanakaw na tulad mo. Game! Kala ko nag-kiss na sila. Ahon na naman! Ako'y happy. GL! Ito pala yung tinutukoy mo na Humpty-Dumpty? Bitch! You're fucking ugly! Mukha kang Kuya Jobert na pinag-combine kay Haring Manggi! Ahon gang! Tunay niyang pangalan? RBL! Ang cute naman ang pangalan, parang napakabait. Unang dinig ko sa pangalan, halatang nagpapapuwet. Eto ba yung mason? Mapusok tong nilalang. Huwag kang umaastang mason, baka masontok kita dyan. Kaya huwag kang mag-angas. Mag-behave ka ngayon. Kasi islant yung mga punch pero straight sa ilong. Kasi ako ay well prepared. Pinagandaan ang encounter. Sige ngayong ka mangulit, di na ako tatawag ng bouncers. Habol ko ay clear win at magwagi sa mission. Sa'yo masyadong risky katunggali mo, demon. Tsak mag 50-50 to pagbalik ng Bicol kasi itong si Cripply, gagawin kong crippled. Tostado sigurado to sa champ ng sunugan. Malabo ang manalo panay kakaululan. Puro parody ang baon at walang kabuluhan. Hindi porket may reaction ay dapat na puntusan. Kasi napanood ko yung stream nito sa Dota. Nax! Streamer na si Boplax. Ricky Maru yung gamit niya na hero, tas binilhan niya ng Lotars. Dota bars! Sige mag-push kayo sa mid ng kakampi, diretso lang. Wala pang clue yung mga weak, mga naive at engot yan. Ako'y Earthshaker, may agonims na sa tabi, tsetsempo lang. Wasak yung Zeus, pati yung creep, pag dagger in, tas ekos lang. Kaya bagay magkasakin, tsak wasak karir mo. Bars ko sobrang lalim, parang baha sa inyo. Dapat dito sinasalbahe, binabastos upang magapi. Alam mo kung bakit kayo binabagyo? Kupal ka kasi! Pero pinagtapat kami kasi laglag kami sa quarters. Ito'y expected match. Pero magkalayo agwat ng skills kapag chinek yung stats. Itong contender smash, you'll get dismembered fast. Para lalong samain, kakabitan ko sa lamin ito ng tempered glass. Natalo ko ng quarters kasi nangelam na yung Diyos, tas sinabayan pa ng ulan. Ikaw natalo ka ng quarters kasi yung letra mo kapos, tas sinayawang ka lang ng ban. Natalo ko kay ban kasi puro kahambugan, kaya yung banong to napatumba. Samantalang sumabay yung Diyos tsaka ulan para lang yung apoy ko maapula. Nung gubat, ang yabang niya masyado, parang di dinadaga. Overconfident si Gago, siya'y bilib sa hinanda. Kaya ayun, napagtripan itong si Rip, winalang iya. Ika'y natalo lang ni Ban kahit hindi sinasadya. Kasi sanay daw siyang matalo sa di malaman na rason. Ulul, kapag natatalo ka, ang dami mong rason. Nung natalo siya kay Zayt, bias daw si Shay. Naninibago lang daw siya kaya nadali siya ni Fruz. Nung natalo siya kay Ban, dinaya daw ni MP.
Tangina mo ka, napakadami mong excuse! Ibang tao sinisisi pag pumapalya tong gago. Galawan niya kadire, sobrang wak ng pagkatao, mas gumangawa pa lalo. Pwes, pagtapos mong mabadibag ng klaro, malalaman mo kung paano tumanggap ng pagkatalo. Kaya kung makapal mo ka, paglalamayan na ngayon. Huwag kang umasang umubra na katakda ka mabaon. Di ka na masasalba ng mga bars mong patapon at ngayon matatalo ka na alam mo ang rason. Maganda yung ginawa ni Saki, pero sa tingin ko, yung bandang dulo lang yung part na sa tingin ko nag-expect ako ng mas okay, mas maganda. Pero sa tingin ko, sa first round, nakuha agad ni Cripply yung rounds na yun. Kasi mas dynamic. Even though maganda yung mga explanation ni Saki dito para masabi na mas ahead siya, mas nabigyan pa rin ng linaw yung mga punches na ginawa ni Cripply at mas tumama siya ng maayos. Masyado lang mahaba yung explanation ni Saki. Pero other than that, kung iba yung kalaban ni Saki, magkakaroon siya ng puntos. Makakuha ni Saki yung first round. Pero siguro na outright lang siya ni Cripply sa first round. So sa tingin ko, nakuha ni Cripply yung first round. Pero almost sa delivery, sa intensity at performance, almost pareho talaga sila eh. So, ditignan mo na lang din talaga sa content, sa schema, at saka kung gaano kabilis yung pagtama ng punches at yung sumunod na punches para makita mo ng klaro kung sino talaga yung nakakapuntos. Tuloy natin. Second round. Cripply. Ginamit ko daw si Ricky Maru tapos nag-Lotars. Yung Dota bars mo, supot yung flavor. Ikaw nga, nakita kita mag-Dota, tinatango mo si Trent Protector. Kaya tinatango si Trent ang Dota, Quelling Blade, pare. Di ba demonyo ka? Maganda yung mga laban dati ni Saki. Ewan ko kung ba't nag-a-adjust talaga siya. May gusto siyang, siguro nag-experiment siya, pero kasi masisilip siya, sinabi ko to dati ng kalaban niya si Yang Wan. Masisilip siya diyan sa haba talaga ng ng explanation niya. Kailangan kung kaya mo talagang paliitin. And dito ngayon parang ginawa niya ulit eh. Hindi ko alam ba't nagbabago siya ng style. Medyo risky nga yung ginawa ni Saki dito. Medyo risky. At hindi lang ako yung nakapansin nun. Si Cripply napansin na rin eh. Kaya sooner or later mapapansin yan talaga. Mapapansin yan. At maraming magagalit sa akin na parang akala ninyo na parang sinisira ako. Si Saki hindi. Sooner or later yung sinasabi ko mapapansin yan. Hindi lang ganoon kabilis pero may makakapansin at marirealize na tama ako. You know. Tuloy natin. Sa battle rap at gusto mong branding masama? O sige, dahil dyan, pag-usapan natin yung mga ngipin mo sa baba. O saan nga pupunta, pre? Sobrang pangit, sungki-sungki ng mga ngipin mo sa baba, Zaki. Pag kumakain ka ng burger, nakakailag yung patty. Nahiya! 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 Kaya talaga ito si Demonyo ka sa battle rap at gusto mong branding masama? Nag-Lotars. Yung Dota bars mo, supot yung flavor. Ikaw nga, nakita kita mag-Dota, tinatango mo si Trent Protector. Kaya tinatango si Trent ang Dota, Quelling Blade, pare. Di ba demonyo ka sa battle rap at gusto mong branding masama? O sige, dahil dyan, pag-usapan natin yung mga ngipin mo sa baba. O saan nga pupunta, pre? Sobrang pangit, sungki-sungki ng mga ngipin mo sa baba, Zaki. Pag kumakain ka ng burger, nakakailag yung patty. Nahiya! 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 Takay na talaga dito ng Cripply. Dahil napapansin. Takay na talaga. Tuloy natin. Sobrang pangit ng ngipin mo, kaya nahihiya kang ilabas. Yung mga ngipin mo sa baba, parang ngipin ni Kilan sa taas. Ang pangit ng ngipin mo, ang bobo ng dentista mo. Lahat kami dyan nakatutok. Ngayon sa ngipin kita inuga, dito sa angle ko yan nadurog. Kaya kung magre-rebat ka tungkol dyan, wala ka nang mabubunot. At alam nyo bang, dream match ako ni Baby Jack Apparel. Feeling hustler pag December, source of income niya mag-carol.
Gumagan bars, kala mo talaga ay meron siyang barrel. Nung natapat naman kay Yang Wan, puta bigla siyang nag-shower. Bouncers! Bouncers! Babakbakan ko to. Mas bitch ka ba kay Tony Fowler? Isa kang duwag tukmul. Walang magagawa yung bouncers pag ako nag-crowd control. Tong feeling old school kinawawa. Nung si Yang Wan andon, ikaw ay nagmukhang teenager kasi binata. Bars yun. Ikaw ay Totoo yun, kaya ang laki ng impact nun guys nung gano'n na siya ni Yang Wan ano yun, it will age like a fine wine. Ngayon, malalaman ninyo na habang tumatagal makikita ninyo yung gusto kong sabihin. Kasi mapapansin yun Mapapansin sooner or later. Kasi ang pinanalo ko dun si Yang Wan at marami nagagalit sa akin. Kasi yung style ni Zaki na ginawa niya dun kay Yang Wan, ganito pa rin ginagawa niya kay Cripply at sooner or later mahanap siya dyan, makikita siya dyan. Masisilip. But other than that, wala tayong magagawa, ganun talaga At sa tingin ko, nag-experiment si Zaki, iba siya dati, and sa tingin ko naka-apekto din yung pagkatalo niya kay Zack Maestro. I don't know, hindi ko alam sa totoo lang. So, ngayon mga sinasabi ko lang ngayon, speculation, pero ang trabaho ko lang magsuri at mag-react. So, kung ano yung nakikita ko, sinasabi ko, yung ano yung tumatakbo sa isip ko at sinishare ko sa inyo. Sooner or later, pagtatawanan nyo ako, may inis kayo, magagalit kayo sa akin. Pero sooner or later, may intindihan yung gusto kong sabihin. Kasi, sooner or later din, doon nyo lang makikita ko ano yung gusto kong sabihin. At makikita nyo ang gusto kong makita. So, katulad niyan, napapansin ni Cripply yan. Kasi, kailangan nila magsuri as a battle MC. Kailangan nilang pag-aralan yung kalaban nila. At pag pinag-aralan nilang kalaban nila, kailangan nilang siya sa atin yung past life, yung yung past nila, yung personal na buhay nila. Ganun din yung past battle nila. At makita doon yung mga weakness na parang pinapakita ng isang MC. Diba? I mean, hindi naman weakness yung ginawa ni Zaki, pero ang laking impact nun. Tuloy natin. walang magagawa yung bouncers pag ako nag-crowd control. Tong feeling old school kinawawa. Nung si Yang Wan andon, ikaw ay nagmukhang teenager kasi binata. Bars yun. Binata, minama siya. Parang gano'n. Ikaw ay nagmukhang teenager kasi binata. Bars yun. Putang ina mo, dream match mo to. Kala mo papalag ka sa level ko? Kaya tayo pinagtapat ni Enigma para dagdagan mga basher mo. Tingin mo, kaya mong sumabay gamit supot mo na kataga? Tanga, di tayo pantay, parang mga ngipin mo sa baba. Yung slant rhyme, si Harlem, dati niya pa yung ginagawa. Delivery mo parang batas lamang na mas pinasama. Gumagaya ka lang, tang ina ka. At ang aking napuna, hawig mo style nila, pero anak mo, di mo kamuka. Di mo kamuka yung anak mo. Baka tatay nun, ibang tao. Buti pa kami ni Plasma, medyo hawig kahit di kami magkaano-ano. Nung buntis ba yung asawa mo, hindi ka naghinala? Puta, Tagalog ka, tas anak mo mukhang Bisaya. Hindi mo ma-post, kasi di mo kamukha yung anak mo. Mukha kang naloko, brother. Sa family picture nyo, yung anak mo mukhang photo bomber. Pag-uumpugin ko ulo nyo mag-ama hanggang dumanak yung dugo para pagpatay na kayong dalawa, pamilya pa rin buo at congrats, magkamukha na kayo pagparehas na kayong bungo. Diba tinalo ka ng bagyo? Ang battle weather lang, sabi ni Kuya Kim, huwag kang sasapaw. Bars ko mas pulido pa kay Gretchen, sa'yo parang Julius, sobrang babaw. Delivery mo, sing OA ni Karen Davila nung may ka-birthday siya. Nasa YouTube yung evidence. Utak mo sing liit ng atom, wala kang intelligence. Talino ko, Noli Di Castro, galawang vice president. Fuck anime, panis ka tol sa TV Patrol reference. Di ba mahilig ka man dami ng asawa, ng anak, ng patay? Pues ngayon ka mapapasubo kasi ngayon tuturuan kita kung paano magkapuso. Dapat sa'yo igan na parang Arnold Clavio. Alam mo, Igan, baril. dapat sa'yo igan na parang Arnold Clavio. Alam mo to, parang si Mel magtatapos sa tiyang ko. Wamel siya. Magbuhat man ng bangko, yung panalo ko malinis. Ngayon yayariin ka ng kailong ni Mike Enriquez. Ikaw na yung ulo ng balita pag pinugutang kita hudas, tinitiyak kong ikaw ay todas at di ka mahanap ng iyong kapamilya sa loob ng 24 oras.
pinakamahirap mong kalaban na di mo sukat akalain. Tinitiyak kong mararanasan mo pa rin yung finals dahil sa akin. Sa pagsulat man magsipag, tingin ko pa rin sa'yo pagkain. At pagtapos kitang ibadibag, bawian mo na lang din ako sa judging. Napakahusay ng ginawa ni Cripply dun, ha. Tingnan natin gagawin ni Zaki. Tangina! Baw na hininga mo, yung mga banat mo, pakiayos! Tanginang taga Bicol to, yung hininga amoy piatos. Nandadamay pa ng anak, tangina, walang ya. Galit ka lang kasi tangina mo, yung papa mo patay na. Oh, nadamay papa niya. Baka magtanim ng sama ng loob. Huwag ka mag-alala. Hindi niya naman ito mapapanood. Bukin ang ina mo. At least yung anak ko, buhay pa. Oh, yung papa mo, skeleton. Skeleton. Anong feeling na walang magko-congratulate sa'yo? Pag uwi mo, kwarto rekta na. Napanood ko yung freestyle session na ito. Sabi niya, kami ay nagsa-cypher. Ako ay parang carnivore na tiger. Shit! Carnivore na tiger? Di ka ba nahihiya niyan? Putang ina ka, may tiger ba na vegetarian? Sakina natin ni Zaki. Sakina. Ay, na. Ay, magkakasakit ako dito. Ay, nagkakatalag si Zaki. Sakina. Shit! Carnivore na tiger? Di ka ba nahihiya niya? Parang carnivore na tiger! Lagas ka. Shit! Carnivore na tiger? Di ka ba nahihiya niyan? Putang ina ka, may tiger ba na vegetarian? Nagre-reference ka pa ng tiger, hayop ka. Squammy ka masyado. Pwes, dito sa ating battle malalamon ka, ako'y carnivore na tao. Sabi niya si Caesar daw, gorilla. Ako'y disagree doon. Madalas na mali mga linya nitong malaki ang ilong. Si Caesar, hindi yun gorilla, tanga chimpanzee yun! Yung difference ng chimpanzee at gorilla, di alam. Talagang negative to. Porket nakapag-flip top, kinalimutan mo na lang yung mga relatives mo. Kasi siya si Cripply, ang may-ari ng Quip and Cat Clothing. Tangina, Quip and Cat Clothing? Yan yung drip na pang bonjing. Ano, Baby Jack versus Quip and Cat? Yung Baby Jack, positive mga rating. Yung Quip and Cat, walang printer ng waybill. Pero congratulations, naging businessman ka na. Yeah, magkano presyo ng damit na pantanga? Kasi ang dami daw umorder. Yung business niya napabilis. Sold out ka agad kasi 10 pieces lang yung na-release. Bukod sa pagnanakaw, may iba ka rin palang diskarte. Grabe pagkahasla. Tangina mo, yung clothing brand mo, walang Shopee at Lazada. Sa Facebook lang nagmamarket. Antibay par. Mapaghahalapaan mong walang BIR. Tanginang clothing yan, illegal. Baduy design at mismong brand, kaya lugi umorder. Yung pangalan, Quip and Cat, kasi pusi yung owner. Mga banat pa ni Sheep Shot, walang substance, walang impact. Ako yung harang mo sa flip top, matatawag mo tong Creep Black. Gusto ko lamang na i-bring up katangahan niya at mishaps, yung bakla niya na si Kit Kat, ninakawan niya ng whip claps. Ito ba yung tinatawag yung new era ng rap? Ilang piraso na nanakaw mong new era na cup? Mahilig ka magnakaw, tama na kakapanggap.
Uminit yung pangalan, kakanakaw mo ng hats. Walang laman mga punchline nitong hipokrito na clown. Mga banat mo pantambay, hindi mo deserve yung crown. Title ng reaction videos niya, basihan ng bawat break it down. Wala talagang original sa gagong to, masyadong papansin. Pati ba naman title ng reactions mo, ninakaw mo lang rin? Kala ko nung una it's a joke, tayo'y pinagtitripan. Pero tigas mukha tong si Bugok, lalong pinanindigan. Walang sariling discarded estilo, di dapat ugalangin. Pati pagsistring ng reaction videos, ginaya mo lang sa akin. Kasi few hours pa lang naka-upload, nila livestream na agad. Nakakadiring style. Nalilimos ng super chat, sa review pa dinidisguise. Sinamantala yung pagnanakaw, di man lang naghihintay. Simut hanggang huling patak, ang tawag dyan ay make it dry. Kanyang galawan katagalan halata na nag-decline. Mga banat sobrang babaw, di kailangan mag-deep dive. Kaya kung trip nyo, kill to pag nag-beast mode. No mercy, maka-beef to, walang peace talks. Malas neto sa akin siya na itapat. Dihado na yung copycat. At ngayon yung masasabing it's a rap. Kasi binalot na sa body bag. Ganda ng ginawa ni Zaki, pero mabibigay ko pa rin kay Cripply yung second round kasi sa tingin ko mas maganda yung reference niya. Pero ang laking impact ng ginawa ni Zaki dun sa second round na pwede kong ibigay sa kanya yun kasi parang pero gahibla. Pero kasi ang problema kasi dun sa ginawa ni Zaki parang kalahati lang mula sa gitna papunta dun sa dulo eh. Pero maganda mula umpisa ni Cripply talaga, may punches talaga siya. Sa tingin ko dahil lang din sa nagre-rebat pa si Zaki yung part na yon. Pero sa ang lakas ng second round ni Zaki, ang problema lang kasi parang nag-expand siya papunta doon sa malaking sabog eh. Yung kay Cripply maganda yung pagkakakuha niya kasi lahat ng mga substance para sa isang maayos na rounds nandoon. Meron siyang reference, may punchline siya, maganda yung schema niya. So, maganda yung pagkaka-build up doon ni Cripply. So, yung kay Zaki, ang ganda ng pinaka-ending niya kasi very convincing yun para sa akin. At pwede kong ibigay kay Zaki yun, pero hindi ko pwedeng i-disregard yung ginawa talaga ni Cripply. Kasi habang nagsasalita si Zaki, nasa isip ko yung tinitimbang ko na yung bawat words, bawat ginawa nilang punches. At sa tingin ko, na-edge lang ni Cripply na sobrang konti lang. Sa pamagitan lang ng references at sa dami ng punches. Kay Zaki, talagang kalahati lang talaga yung nakita kong ano. Maganda yung part na sa umpisa niya sa may carnivore, maganda yon. Pero sa tingin ko, the whole time parang hindi stagnant siya sa part na to sa bandang dulo. Pero kung iba yung kalaban ni Zaki, first and second round, siguro panalo na si Zaki dito eh. Pero dahil kalaban niya si Cripply na edge siya palagi. Dahil siguro sa reference, maganda yung angle na ginagawa niya. Hindi lang basta convincing yung ginawa ni Cripply, pero talagang very effective yun kay Zaki. At sa tingin ko, dahil dragging lang yung ginagawa ni Zaki, dahil napakahaba lang talaga ng schema, at saka, siguro nakuha lang talaga ni Cripply. Pero para sa akin, na landslide si Zaki dito first and second round. Pero may pag-asa makuha ni Zaki, and hopefully sa ibang judges makuha ni Zaki yung second round. Tuloy natin. Pero para sa akin, first and second round nakuha na ni Cripply. Kaya third round, bonus na lang to. Hopefully si Zaki makakuha ng second round sa ibang judges. Ako, reaction lang naman. Yari ka sa akin. Sige. Ang inan to, pinagtatanggol niya pa yung hindi sa akin. Deep dive. Kaya kung trip nyo, kill to pag nag-beast mode. No mercy, maka-beef to, walang peace talks. Malas neto sa akin siya na itapat. Dihado na yung copycat. At ngayon yung masasabing it's a rap. Kasi binalot na sa body bag. Gago, yari ka ba? Yari ka sa akin. Sige. Ang inan to, pinagtatanggol niya pa yung hindi niya kamukhang anak. Ano sabi niya? Ipagtanggol mo yun, magiging kamukha mo lang. Tanggol niya pa yung... Gago, yari ka ba? Yari ka sa akin. Yari ka pa. Ang inan to, pinagtatanggol niya pa yung hindi niya kamukhang anak. Kahit ipagtanggol mo yun, magiging kamukha mo lang yun pag pinotoshop.
Tapos nagnakaw daw ako ng whip cup. Sabi na ito ni Ulupong, panis ka sa akin kasi ako nagnakaw. Tangina kasi nito, nandidistract no? Tapos dinamay mo yung tatay ko, patay na daw. Lately mo lang nalaman, kaya naman pala, grade 3 lang yung kalaban. Tangina na ito, nandidistract Alam mo kung gaano ka kabobo, sir, at gaano ka palpak? Sa Slack 1 versus Plaridel, binoto mo si Slack. Bago ka pa lang nun, sangkot ka kagad sa lutuan. Sa bagay, ganyan sa liga mong pinagmulan. Di ba tropa mo hurado nung quarantine, kaya kampyong ka ng sunugan? Ay, nagka-title ka pala nung mayroon pang COVID ransom? Haba, pamilyar to ah. Tangina mo, pandemic champion! Sa banat niya si Looney Panay, tas tong sapot galing-galingan, kaya lang si Looney Panay, kumikirot yung tagiliran. Di ako sa'yo nasisindak, huwag kang panay sigaw, shut up. Ang pinaka nakakatakot sa flip top ay ang creeply na may cap-cut. Kahit marunong ka mag-bars, mag-jokes, o kahit nagmumulti pa, wala pa rin pinag-ibatang ina-content lang kita. Next angle ko'y predictable, pero maaaning ka man. Ikaw ay Monkey Zaki Boy, na tulad din ng iilan. Yung latest niya na pagkabopol, kala makakaligtaan. Ito na yung Humpty Dumpty tol, kararating pa lang. Alam mo bang si Humpty Dumpty Zaki itlog na pula? Di ba guys, tama? Sarap mong kwentuhan ng balagbag kasi mukha kang naniniwala. Putangin ng to, in-overthink yung itlog na si Humpty Dumpty. Pambat! Ano dyan? Putangin ng to, in-overthink yung itlog na si Humpty Dumpty. Pambatang linya yon, kayang magets kahit ni Dabby. Nung nag-bungee, jump si Humpty, may lubid daw, di magkakrak, hindi tatama sa lapag. Gusto mo makakita ang itlog na basag? Putang ina mo, bumuka ka, tatadyakan kita sa bayag. What the fuck? Napakatanga mo tol sa mga lines. Utak mo, munggo yung size. Tugmaan mo, di precise at kakaslant. Di mo na alam basic nursery rhymes. Tangina, overrated daw si GL. Sabi sa review niya na latest, bobo ka na nga mag-reaction video. Dinamay mo pa si Apex. Di ako papayag na laitin nyo ang pinakamaangas na introvert. Nananahimik tol si GL, hindi niya yung deserve. Subukan mo yan sa tulad kong sa Sokmed extrovert, i-edit kitang kinakantot ni Plaridel at Larry Bird. Tangina. Mga linyahan nito, di ba kanina, walang iba-iba, body bag din. Ako'y no mercy, parang mercenary. Hindi ka deep, meron kang diferensya. Panay embedded words. Tas tingin mo doon, punchline, di ba? Tingin mo meron kang tira, tanga di ka nagmarka na parang black eye ng niga. Nag-jiu-jitsu ka pala? Kahit sa gym ka magbatak, tingin ko sa'yo kung yung demure. Marunong ka man mag-lock, sa akin di ka pa rin secure. Matuto ka man ng arm lock, leg lock, ankle lock, laka pa rin sa bad boy repa. Kasi pag ako nag-lock, putang ina, parang John Lloyd sa ina. Tingin ko sa'yo mahina, lakang utak, bitch, sulatan mo wake up post. Yung estilo mong laos, di pa sasapat sa boss. Kasi you lack skills, parang pulis kiboy paos. Tas magyayabang ka sa akin, nakalakala mo kaya mo ko iho? Patawa ka ba, amigo? Gusto mong rat tapos sa pang-rap babrado, eto magdamagli ka dito. Game? Lakang pinipili-pilipiti mga liig, kahit pila-pila ibibitin, pati warik pa. Sila-sila mga di nakakabilib, kalakalaban din ako'y napakadali balikta. Natuto ka lang, alam mo malupit na, malaki kang patawa, tsapusit ka, puta, bawat flow may punch, wala man tong slang, pero sa akin tatagilid ka, sige pumagitna ka pa, ulul, gusto mo pa? Sige, lika, iha, zaking bida, bida, kain sakin, parang pika, pika, aking pina, pakitang di ka, papandiin na sa liga, minamaniyang, mga mahinang walang tira, ay maiiwan, o teka repa. Aba di mo pansin na sabog ka pa rin, take note, flow, di na meta, tangina ka! Papalaga pa ba kapag ako na nagpabaga ng kataga? Mga nga pa ka ngayong napasama ka, bigla ka napasama. Lalaga pa ka sa bababawat magsak ng dila malala. Kung karapat-tapat ka na makatapat at tatangina mo ka na pa!
kong sukbit, ikay YouTuber, pero sa karir ko, I don't need at yayariin ka ng streamer, that's why I show speed. Isa ka lang bubuit, supot pa yung mga dura mo. Tingin mo kaya mo kung ibadibag mo yung mukha mo. Kahit ikaw pa'y titulado, sa akin pa rin bugbog sarado. At matatalo lang ako kapag isa si Sinyo sa hurado. Fuck you! Third na. Bonus na lang yung third round, guys. Panalo na si Cripply. Pakaramdam ko naiintindihan ni Cripply yung pinaka-foundation ng battle rap. Kasi kompleto sa rekado siya doon. Sa punchline, sa reference. Lahat ng data na pwede mong tingnan sa isang round ng bawat atake na poproduce ni Cripply. Tuloy natin. Tayo na, lakas nun ah. Buhay pa ba mga people? Tama na! Chakra ng Bicol. Tapos dinadamay mo pa yung pagtatraining ko ng jiu-jitsu? Pues, magagahasa ka ngayon. Iahag kita sa back, tapos katawan mo ilalak, tapos kakantubin kita pa gano'n. Guys, huwag kayo mag-practice ng jiu-jitsu. Hindi effective sa buhay yun. Mag-boxing kayo. Boxing. Mag-boxing kayo, guys. Karate, taekwondo. Yan, mag-boxing kayo. Yeah, pag medyo marunong na kayo, kung gusto niyo mag-police, mag-aaral kayo ng aikido. Mga ganyan. Pag mag-security kayo, yan. Jiu-jitsu, hindi nag-work yun. Hindi kayo higa sa... Pag may kaaway ka, higa ka. Mahirap. Mahirap. May nakaaway na ako, 2 tao nag-jiu-jitsu. Nung panahon nagbabouncer pa ako. Kaya, huwag yung gagamitin nyo, mapapahama kayo, guys. Mapapahama kayo. Maganda matuto kayo mag-taekwondo, mag-karate kayo. Suntukin nyo kagad, sipain nyo, tapos takbo na kayo kagad. Diba? Labanan muna ng endurance, ng stamina. Pag nakahabol sa inyo din, pwede kayong, hanggat pwede ninyong iwasan yung away, iwasan ninyo. Hanggat pwede nyong maligtas yung sarili nyo, iligtas nyo yung sarili nyo. Hindi yun usapin ng, o duwag ka ba't ka tumatakbo? Hindi. Kailangan mong protektahan yung sarili mo. At the end of the day, protektahan mo yung sarili mo. Kung kaya mong tumakbo, tumakbo ka. Kasi deserve lang ng, yung tao na makakaaway mo, deserve lang niya yung attention mo pag nakahabol siya sa'yo. Kasi as a martial artist, kailangan mataas yung stamina mo. Kailangan yun yung lagi mong isipin, mataas yung stamina mo at endurance mo. Kung di mo maintindihan yung salitang stamina, i-research mo. Lahat naman ng sinasabi ko, pwede niyo naman i-google eh. Hindi ko alam kung bakit marami nagrereklamo, marami kumukontra sa mga sinasabi ko. Pwede niyong i-google lahat ng sinasabi ko. Tuloy natin, guys. As in, sige Nahiya si Cripply dun kasi totoo yung sinabi ni Zaki. Ako, nirhyme ko yung condolence at chocolate. Eto, nirhyme niya yung 42 sa indigo. 42 sa indigo? Ang tindi mo sa liriko. Dapat ginawa mo na lang 22 para pwede mo ipagtugma sa indigo. Tinugma niya rin yung conductor at magmak tour. So tingin ko dapat si Zaki mag-comedy to eh. Siya lang yung gagawa na aggressive na comedy. Kailangan niya mag-comedy. Eto, Zaki, kung naririnig mo ko, mag-comedy ka. Sa tingin ko, bagay sa'yo talaga. Mapang-asar na aggressive na comedy. Kasi nakakatawa talaga.
Tayo na talaga nito dun sa akin. Sooner or later, ma-realize mo pang comedy ka talaga sa akin. Ikaw na lang yung unang-una na aggressive na komedyante. Kasi si Sinyo, parang desidido na komedyante talaga. Si Crypty, parang siya yung komedyante na versatile, diba? Si Jonas naman, yung parang komedyanteng mapang-asar, mga ganun. Kailangan talaga meron din komedyante na talagang aggressive, eh. Parang ganun. Isa lang ang opinion ko dun. Ang waknor. Lazy rhyming armas mo, panay lang. Punchline na simple. Konduktor at magmaktol. Ano yan? Slant rhyme ng Bicol? Ikaw yung mason na sobrang wak, lahat ng battles mo walang art. Sobrang cheap mo mag-construct, lahat ng projects mo substandard. Master of crowd control, mangmanipula kapangyarihan. Kaya di nyo halatang mali na ang pangangatwiran. Sabi mo chicken yung PM3? Nalito lang ang karamihan. Pero alam ko dahilan kung bakit siya nagkamali dyan. Kasi yung mang inasal, hindi niya pa nakakainan. Kaya dapat sa mga reference at wak na linya mo, palitan. Dapat nire-reference mo lang mga nakakainan mo. Parisan! Puro lamang yung pintas kaya napapag-iwanan sa makalumang approach. Dapat dito binabash kasi puro katangahan at kagaguhan ng post. Pero binoboto yan ng judge kahit puro parody tsaka basura na jokes. Ganyan naman dito sa Pinas, magnanakaw madalas nakakakuha ng votes. Ganda Kahit nun. sa pagiging unpredictable, dihado to, dilalamang to sa akin. Ako'y mas unpredictable pa sa Indiano, bigla ang tumatambling. Aking lyrics sa 3 minutes ko pinilit i-compress. Kung feeling mo may chance mag-isip ka ng konti. Ngayon basag ka para kang sumindi ng chonke. Aking punches, parang Francis Ngannong may infinity gauntlet. Itong si Cripply naging alipin ng SOCMED. Puro photograph, hindi man lang nanghihinging consent. Puro look-alike, ganyan kanyang napiling i-content. Puro brain rot, galawan niya pang skibidi toilet. Dinamay stepdaughter ni Zayt. Walang habas bibig niyan. Dinamay anak ni MP3. Tatay ni Aser. Talagang damay si Bilyan. Mahilig ka man damay, dapat sa'yo sapukin. Kung mahilig ka man damay, tang ina mo ako rin. Di ba pangalan ng papa mo, Ronald? Hi, Sir Ronald! Tang ina mo, pango! Ngayong gabi, gusto ko sanang magbahagi ng secret. Yung papa neto kahawig ni article clipped. Pero balita ko, patay na siya. Condolence. Siya daw ay nahirapang huminga. Suffocate. Di ba nakikinig siya ng rap? Ayaw niya kay Kendrick. Gusto niya pang gangster daw. Ayaw niya sa mainstream kaya andun sa underground. RIP sa iyong ama! Kala ko yari ako sir. RIP sa iyong ama! Alam kong binabantayan ka nun kahit siya'y na maalam na. Malamang madalas na napapanood ka nun pag tamang Cyril Manabat ka. Kasi sobrang sama ng batang to. Kung may papalit kay Satanas, tsak qualified ka. Kamamatay pa lang ng papa mo, binenta mo na kaagad yung mountain bike niya. Grabe to, hindi man lang nakapag-wait ng couple days. Yung mountain bike pinost agad sa Facebook Marketplace. Oo, control mo ang crowd. Nahihypnotize lahat sa'yo. Pero di mo control ang crowd. Pagdating sa lines lamang ako. Kaya wala na tong palag. Matalim yung rhymes at bara ko. Magpapatalo lang ako kapag nabalik mo bike ng papa mo. Flip top! Cripply! Ang ganda ng laban na yun, sarap ulit-ulitin. Pero nakuha na ni Cripply first and second round. Kahit yung third round, sa tingin ko nakuha pa rin ni Cripply. Pero ang ganda ng ginawa ni Zaki. Sa tingin ko, favorite ko yung second and third round niya. Hopefully, magpatuloy si Zaki. Kung kaya niya pang liitan yung mga punches at makapagsalita lang, kahit konting kabilisan lang, para hindi lang masyadong dragging. Kasi parang
pag binibigkas niya kasi yung bawat words, alam ko kailangan may intensity, pero parang ang laki ng nasasakop ng bawat words na yun sa oras. Kada bigkas niya ng words, 3 seconds na agad. O 2 seconds, sayang. Kung kaya mo makapagbigkas ng 2 seconds, ng 2 words sa isang segundo, makakukompress mo lahat ng mga punches sa loob. Sayang yun talaga. At saka masusustain. Kasi, ganun din yun eh. Parang napansin ko rin, the more na tinatagalan mo yung pagsasalita, parang kay MR Industria, dragging talaga. Other than that, I'm not taking away anything from Zaki. Magaling talaga si Zaki sa tingin ko. Favorite ko na yung second and third round niya. Pero na-edge lang talaga ni Cripply. So, bibigay ko kay Cripply yung boto. First and second round. Oliver Zaki, mag-iayos 1 beses para sa ano ng pareho. Ang boto ng Urado, 5-0. Mag-iay tayo lahat para kay Cripply. Ganun pa man guys, maraming salamat guys kung nagustuhan ninyo yung reaction video natin. Huwag nakalimutan mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin. At kung may nasabi man ako hindi maganda, kayo na bahala magpasensya. Galingan nyo sa lahat ng bagay na gusto nyo gawin sa buhay ninyo, sa pamilya, mga ibig nyo, mga tao na kapaligid sa inyo. Tigil sa lahat, magdasal kayo palagi. Plan motive nga pala ng good po. Ingat kayo lahat dyan. Peace out. Kita tayo sa susunod na video.